Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-J lovers, dahil mainit ngayon, nauuso na naman yung mga ganitong gamit. Ito yung electric fan na portable na pwede mong gamitin kahit walang kuryente. So pwede rin yan sa solar. So tara, titingnan natin yan. So bali, ito yung isa na to. Ang problema pala nito ay hindi siya nagana. Yan, pag pinindot mo siya, yan, nakapana siya. Kaya taasan mo yung speed, hindi siya naikot. So bali, ito ay kahit walang kuryente, yung sinabi ko nga kanina sa inyo, pwede mo siyang gamitin. So matipid din to. So, pwede mo siyang isaksak sa kuryente, tapos nag-charge siya. So pwede rin ito sa 12 volts input o pwede rin sa solar. Pwede mo siyang gamitin. Bali, gagawin natin ito, testingin natin kung ano ba yung problema nito. So ito yung makikita natin sa likod nito. Yan, file. So ito yung input nya na DC. So bali, nabuksan na natin mga ka-J lovers yung takip sa bandang taas. So may nakalagay ditong spec sa taas. So makikita natin mayroon ditong yan, tatlong wire. Yung red sa BCC, tapos yung black para sa ground, tapos sa PWM yung kulay yellow. So paano ba natin matitesting kung good yung motor nito o sira yung motor? So iti-try natin, test natin kung mayroon siyang supply muna. Check natin dito sa black and red, dapat may supply yan. So titingnan natin kung ilang volts yung supply. So nakalagay dun sa input natin na 12 volts to. Dapat mayroon tayong masukat na 12 or 14, depende 15. So nakalagay lang kasi dun sa input ng sa ano natin, sa yung DC jack 12. So may lamang ay 14 nga, 14.9 or nasa 15. So may supply siya. Yan yung maximum niya na supply. So paano ba natin malalaman kung sira yung motor nito? So ang gagawin natin, iti-trigger natin yung PWM. So yung kulay yellow. So itis nga natin yung kulay yellow. Dapat meron tong voltahe na konti para umikot. So wala siyang voltahe, kita nyo. So ohms lang, 18 mig. Yan o, 30 mig. Ibig sabihin ohms lang. Dahil wala tong voltahe, iti-trigger natin. So paano na ba natin siya iti-trigger? So dapat masupply natin to ng 1, 2 hanggang 5 kung MOSFET type yung drive ng motor na to. So kukuha ko ng 1K resistor, lagay natin dito sa red, tapos dun sa kulay yellow, PWM. Titingnan natin kung iikot ba siya. Pag umikot to, ibig sabihin good yung motor natin. Ayun, umikot nga, napakalakas. So yan, kita nyo, umikot siya. Ibig sabihin sa may PWM yung problema natin, drive. Yung nagda-drive dyan sa PWM, titingnan natin. So babaklasin lang natin yan. Yan, tinanggal ko na, huminto na rin yung ikot yan. Babaklasin lang natin yan, yung body na yan, para makita natin yung laman at ma-check natin yung loob nito. Dahil sa sobrang init, nauuso na rin yung ganitong electric fan. So dahil bigla rin na wawala ng kuryente, so kailangan to talaga mga ka-J lovers, kasi meron kang stock. So magagamit mo siya kahit brand off siya. So baklasin lang natin, buksan na natin. So malalaman natin kung ano ba yung makikita natin sa loob. Ito yung makikita natin. Meron siya yung power supply dyan, tapos ito yung pinaka drive nya. So meron siyang dalawang battery, naka-series siya, 6 volts yung isa, bali 12 volts yung power supply nito na battery. So naka-series yan, dalawang 6 volts. So yan dyan, nakalagay yan dyan. So ito yung i-check natin, itong ano na to, itong drive niya. So paano natin malalaman kung saan ba ang problema? Siyempre magte-test tayo. So susuyurin natin itong kulay yellow, ang napaka-importante kasi ito yung walang supply. So aalamin natin kung bakit walang supply yan. So ready ko lang tong camera natin para makapag-check tayo, test natin. So tara. So binaklas ko na ito na mga ka-J lovers, nakita ko almost masunog dito.
Ewan ko bakit almost masunog to mga ka-J-lovers, hindi ko maiisip. So, i-check natin to, ititest natin tong apat na resistor. Bali nakaparallel to, parang 10 ohms yata to. So, pag chinik natin to, dapat nasa 5 kasi nakaparallel tong dalawa na to. Tingnan nga natin kung ilang ohms. So, wait lang. Parang open yata. 3. 3.7. 2.7. Medyo mababa na siya ng konti. Yan. 2.7. So, parehas 2.7. Ito din. Dapat mga nasa 5 to. So, baka sa ganito na siguro to. Nag-drop na siya. So, okay naman. Parang parehas naman siya ng 2.7. So, titingnan natin yung kulay yellow naman. So, ito, tingnan nyo, parang may loose. Kaya siguro uminit. So, resolder lang natin muna to. Tapos, aalamin natin, i-check natin kung bakit walang supply yung PWM. So, yan, sinet up na natin yung camera para makapag-solda. So, pasensya na kayo kung bihira tayo mag-upload kasi medyo madami yung ginagawa natin. So, pasensya na rin kayo mga ka-J-lovers. So, habang nire-resolder ko ito, papromote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel at nagugustuhan nyo so bawat ina-upload natin, pa-subscribe naman dyan, pa-like, and pa-share na rin. So, pa-follow na rin kung sa FB page ito napapanood. Thank you very much. Yan, pinagin ko siya, pinindot natin, yan. Hindi pa nag-on. Yan, nag-on na 12 volts. Ay 12, naka number 12 ang speed. Na tayo, obligado. Ang gagawin natin, ititest natin yung supply nito. So, importante yung PWM ha. Ititest natin. So, nag-check ako dito. Hanapan ko muna yung ground. Tapos, yung BCC natin. Chinik natin yung BCC. Meron tayo nasukat na 14.10 or mas 15. Tapos, next BCC. So, PWM. Ay, ground to PWM pala. So, chinik natin yung ground. Tapos, PWM. Wala siyang supply. Yan, mid siya. Suryurin lang natin kung saan papunta ito. Baka kasi may dinaanan na parts, nasunog siya. Meron naman talagang supply party dito ah. Yan. So, yan, analyze lang natin. Ganito yung pagsugod natin mga ka-J-lovers. Yan. Yan, niresolder lang natin pala. So, hindi ko pala niresolder. So, yan mga ka-J-lover, niresolder natin. Yan. Yan. So, bali, tara, plugin natin ulit. Tapos, testing tayo, ha. Yan. Baka sabihin nyo, nag-resolder ako ng naka-plugin nyo. Hindi, tinanggal ko muna yan. Naguna. Ano natin ulit. Pero hindi pa rin siya umikot. So, check tayo ulit mga ka-J-lovers. Dapat makuha natin, masukat natin, makuha natin yung PWM. Importante yung PWM. Mapasupply natin yung PWM. So, hanapin lang natin 14. Yan. Ito yung PWM, kulay yellow. 0.4 na. Ibig sabihin, gumagana siya konti. 0.4. So, hanapin lang natin. Yan. Siguro lang natin na may dinaanan to sa ilalim. So, meron siya 0.4 pa rin. Dapat nasukat natin, mahanap natin yung output ng PWM. Hindi natin kasi kabisado yung drive IC nito. 15, yung BCC yan. Ito nakuha ko naman ka-J-lovers, 2.8. Nakuha na rin natin, 2.8. Yan, nakuha rin natin. Yung pinaka PWM nya ito, 2.8.
Pag sinuyod natin yan, papunta na dapat yan dito sa kulay yellow. Ibig sabihin, may putol siya. So, bali dito pala, magtataka lang kayo. So, tinagalan natin yung pagka-plug in. Titingnan natin, bakit hindi umabot yung 2.8 na output ng PWM drive natin, papunta dun sa PWM wire natin na kulay yellow, papunta dun sa ano, papunta na dun sa motor natin. Yan, pag tinis natin, open. So, ibig sabihin, putol to mga ka-G lovers. Yun, nakuha rin natin yung problema. So, naglalag yung camera natin. Ilapit ko lang, ha? Tingnan nyo maigi kahit naglalag. So, lapit ko lang ha, para maintindihan nyo. Pasensya na kaya naglag yung camera natin dyan. So, ito yung PWM natin. Yan, kita nyo yung PWM natin. Papunta yan dun sa may PWM output na nasukatan natin ng ano, ng yan, ulitin ko lang ha mga ka-G lovers. Naglag yung camera natin. Papunta yan dun sa PWM drive natin, putol. Yan. Yan. So, hindi nyo naintindihan ano mga ka-G lovers. Pasensya na kayo kasi naglag yung camera natin. So, kukuha lang ako ng wire para ma-jump natin. Yan. Kumuha lang ako ng wire. Kasi naputol, nasunog yung linya niya. Yung copper. Yan, dyan. So, nasa ilalim kasi ng parts, hindi mo mapapansin na sunog na pala, putol na pala kung hindi mo siya ititest. Kasi nasa ilalim siya ng parts, dumaan yung linya. So, yung 2.8, yun yung out. Yun yung hinahanap natin na out na magti-trigger dyan sa MOSFET natin sa motor para umikot siya. So, sana naintindihan yung sinasabi ko. So, pasensya na kayo. Naglag kasi yung camera natin. Hindi ko na pakita sa inyo masyado. Ito to. Pwede natin tingnan ulit. Ay, lapit ko lang ha. So, ito yung out na nasukatan natin na 2.8. May linya dyan siya sa ilalim ng parts. Lapit pa. May linya siya dyan sa ilalim ng parts. Yan. Ito. Yan. May linya siya dyan sa ilalim ng parts. Putol. Yan. Naputol. Nasunog yata yan dyan. Yan linya. Papunta na yan dito sa kulay yellow. Yan. Tinda dyan. Nagits nyo. O, dahil ginawa natin, nilagyan na lang natin siya ng wire. Yan. Papunta dyan sa resistor na yan na 101. Yan. Papunta yan dyan. Tapos may signal diode natin. D42. Tapos papunta na yan dyan sa motor. Magti-trigger. So, plug in natin. Tingnan natin kung umikot na. Ha? Tingnan natin mga ka-G lovers. So, yan. Plug in lang natin siya. Yan na. Naka-plug in na yan. Pindutin natin. Yan. Umikot na. So, nakaswing pa lang. Tanggalin natin agad. Baka mapilipit yung wire natin. Op. Yun. Dahil umikot na mga ka-G lovers, kita nyo, yun lang pala yung problema. Nasunog. Umikot kasi yan, no? Nakaswing pala tayo. Hindi natin to, no? So, at least okay na siya umikot. Yan, dahil lang dun sa naputol na linya. Yan, nilapit na natin, naputol na linya. Gets nyo, naintindihan nyo mga ka-G lovers. So, sana naiparating ko yung sinasabi ko sa inyo. Yan, naputol na linya. So, gagawin natin, kabit ko lang to lahat. So, ito yung battery pala. Tinest natin, may problema yung isa. Itong isa na to, good pa. Yung isa, bad. So, hindi na siya ma-charge. Pero yung okay yung charger niya. May out siya. So, isa, sira. Kaya, pag pinagino to, hindi na siya ma-charge. Pag tanggal mo sa saksak, automatic siya. Hinto. Depende sa tinamaan. Papalitan na lang to. Kaya lang wala kaming stock ng ganito. So, mag-aantay yung customer natin na mag-stock muna kami nito. 1.6 yata. So, kabit ko lang to lahat mga ka-G lovers. Parang pumiyok pa tayo. Kabit natin itong lahat para makapag-testing na tayo. Yan. Ay, kabit na natin. Yun. Kita nyo. So, sana meron na naman kayong naintindihan sa simpleng tutorial natin na to.
kung paano ayusin yung ganitong electric fan. Napakainit pa naman ng panahon ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.